Tinungo ng mga otoridad ang bahay ng isa sa suspect sa pagpatay kay Ako Bicol Party List Representative Rodel Batocabe. Pakay ng mga otoridad na makuha ang mga bahagi ng baril na ginamit sa pagpaslang sa kongresista. Live mula sa Naga City, may report si Ian Cruz. Ian? Maris, yung mga nakuhang parte ng baril sa isang bahay sa Pili, Kamsur ay dadalhin ng CIDG at ng SOCO sa Camp Crame upang doon may cross-match, Maris, doon sa mga nakuhang ebidensya sa crime scene ng paslangin si Congressman Batocabe. Matapos na magbigay ng waiver si Emmanuel Roselio alias Boboy, isa sa mga suspect sa pinaslang na si Ako Bicol Party List Representative Rodel Batocabe, tinungo ng CIDG Albay at Kamsur Police ang bahay na ito sa Pili, Camarines Sur. Pakay ng mga otoridad, makuha ang bahagi ng baril na di umano ay ginamit sa pagbaril kay Batocabe. Matapos ang pagpatay kay Congressman Batocabe noong December 22, umuwi sa kanilang bahay ang isa sa mga suspect na si Buboy at sinabi niya sa mga pulis na dinismantle niya ang isa sa mga baril na ginamit sa pagpatay at saka inihulog doon sa septic tank na iyon. Ayon sa ating witness, dinis sa symbol niya yan, then inuhulog niya parts by parts. Kasi ito sa napaka-importanting object evidence kung tutusin kasi kung ito nga talaga ang ginamit sa killing, so magmamatch ito doon sa pag pinabalistik natin to, mag-cross-match ito doon sa ilan sa mga cartridges ng 45 caliber na nakuha sa crime scene. So napakalaki rin itong ebidensya para doon sa kaso. Kabilang sa mga nakuha ng CIDG at SOCO ang baril, barrel, 2 magazines at mga bala. Nasa bahay ni Roselio ang kanyang misis. Wala po akong alam dyan, sir. Marisa, may mga nababanggit din na may mga taga-Masbate raw na politiko na posibleng may kinalaman din sa pagpaslang kay Congressman Batocabe, pero natanong na natin yan kay Senior Superintendent Arnold Argente ng CIDG Bicol Region at sinabi niya na sa ngayon ay wala pa sila nakikitang link ng ibang politiko sa pagpaslang dito kay Batocabe. Maaari daw na nababanggit nga yung Masbate sapagkat kung matatandaan mo, Maris, yung isa sa mga gunman na si Rolando Arimado ay doon sumuko sa Masbate City at batid din ng mga pulis at inamin din naman ng ilan sa mga suspect na madalas silang nagtutungo sa Masbate dahil rumaraket din sila doon or kumukuha rin sila ng mga trabaho doon para maging security aid ng ilang politiko roon, Maris. So, Ian, ito lang ba yung basehan? Kasi nung nakausap din namin na dati si PNP Chief Oscar Albayalde, sinasabi niya na nagtataka sila kung bakit dalawa sa mga suspect ay agad na pumunta sa Masbate at doon nagtago. So, yun ba yung basehan kung bakit sinasabi nila na posibleng may ibang politiko doon sa lugar na yon ang nasa likod din ng pagpatay at isa ito sa mga anggulong tinitignan? O meron pang ibang basehan para sabihin na merong ibang politiko na posibleng may kinalaman dito sa pagpatay na ito? Yes, Maris, ang sinasabi kasi ni Arimado, lagi siyang nagpupunta doon sa Masbate and komportable raw siya doon. Kaya doon siya nagtago nung nararamdaman niya na pinaghahanap na siya. At may nalaman din ng mga otoridad na may dala umanong mahabang armas itong si Arimado na allegedly ay kinuha umano ng isang politiko mula doon sa Masbate. Pero yung mga bagay na yan ay iniimbestigahan pa rin ng mga otoridad sa ngayon. At yun nga, sinabi ni Colonel Argente ng CIDG na sa ngayon ay wala pa talaga silang nakikitang konkretong basihan para nga i-link yung politiko sa Masbate sa pagpatay dito kay Congressman Batocabe dahil lang sinasabi nga nila, Maris, kailangan kasi yung intention para patayin si Congressman Batocabe. Ano bang magigain nung mga taga doon sa Masbate kung ipapapatay nila ang kongresista, Maris? Pero Ian, kasi bukod dyan sa nung matapos sa ituro itong si Mayor Baldo, may mga iba pang mga anggulo na naglabasan. So ngayon, ano magiging implication nitong mga anggulong naglabasan dun sa kasalukuyan ng kaso na isinampalaban kay Mayor Baldo? Kasi parang base dun sa extrajudicial confession nung mga suspect na nahuli at yung iba sumuko, ay talagang parang latag na latag at detalyado sila at certain sila na si Mayor Baldo yung kanilang itinuturong mastermind. Pero meron bang magiging implikasyon ito pang naglalabasan na ibang anggulo dun sa magiging kaso if ever kay Mayor Baldo? Marisa, nakikita natin at base na rin sa mga panayam natin sa mga taga-CIDG at sa iba pang
mga operating units ng Bicol Region PNP ay tila mas nakakonsentrate sila sa ngayon doon sa anggulo na ang mastermind at base na nga doon sa nginunguso ng mga gunman at iba pang mga suspect ay si Mayor Carlwin Baldo ng Daraga City sa Albay. At itong anggulo na ito ang patuloy nilang pinupursige at yun nga Maris, pinatitibay nila yung mga ebidensya kaya nga itong pagpunta nila doon sa bahay sa Pili ay nagpapatunay daw ito na yung mga sinasabi ng mga suspect dito na hawak ngayon ng PNP ay totoo. Kumbaga hindi sila nagsisinungaling at hindi nila iniimbento yung kanilang mga sinasabi dahil nga yung sinabi nila sa kanilang testamento na inihulog doon sa septic tank yung isa sa mga baril na ginamit kay Congressman Batocabe ay pinatotohanan ng mga nakuhang mga parte ng baril kanina. At Maris, doon sa mga parte na yan, may slider, may 2 magazine, may mga bala. Ang napaka-importanting nakuha nila doon ay yung baril dahil nga alam natin na ang isang bala kapag ipinutok ito nagkakaroon ng signature na mga prints yan doon sa slug and pag dumadaan doon sa barrel. So ang gagawin nga ng PNP diyan ay i-cross match yung inutok na bala doon sa kanilang gagawing eksaminasyon doon sa mga nakuha sa crime scene ng mga slug at mga cartridges para nga mabatid kung ito ba talagang baril, parte ng mga baril na nakuha kanina ay siya rin na nagamit doon sa pagpaslang kay Congressman Batocabe, Maris. Maraming salamat, Ian Cruz.